Can you at least shake your hands in front of the media and with pandesal? Baka pwede nag-iusap tayo, di ba nag-agree kayo na you will cooperate? Ang sabi niyo sa NYC, sa harap ng Kongreso, hindi kami makapagsalita, massive corruption and mismanagement. Tanong ko, sir, para makita nila, anong pruweba niyo na merong nagbulsa ng kahit piso? At sino yon? Pakisabi ko sino, sir? Ito, chance naman niya magsalita. Tayo, every time magsasalita isa, huwag pa interrupt the next. Congressman Raul Manuel will talk naman about that. Thank you. Actually po, dun sa Kongreso para malinaw sa ating mga kababayan, yung ating mga government officials ay pwede mag-relay ng kanilang mga sentimento through the legislators or sponsors of their budget. Kaya yun po yung avenue, hindi po totoo na walang avenue yung ating mga government agencies para sumagot at magbigay ng kanilang mga sentimento. It's just that mahirap talagang sagutin o ipaliwanag yung mga nabanggit natin sa loob ng Kongreso. Yun naman po ay ayon sa mga findings ng ating Commission on Audit at yun lamang yung hihinga natin ng paliwanag mula sa komisyon. Dapat hindi ito i-take personally ng ating mga government officials kasi kung government officials tayo, dapat handa tayong sagutin head-on yung mga issue na connected sa ating pagtatrabaho. Ito ay wala pong personalan dito. Dapat lamang ay kapag merong nakita na in line sa pagkapan natin ng ating responsibilidad, kapag meron namang basis para sa ganitong mga katanungan, dapat lamang ay masagot ito ng kahit sino man. Ito naman, bago kayo sumagot, may chance naman kayo magtanong your side naman to him. Hindi, sir. Mali siyang sagot doon eh. Sige. Hindi ko sa inyo. Ang galing kasi magsalita ni Congressman Raul Manuel mag-expound. Ayan, I commend him for that ability in speaking. Ang tanong ko lang, sinabi mo sa plenaryo ng Kongreso that NYC is corrupt. Ang COA nga hindi sinasabing corrupt kami. Yun yung binabasa mo, according to COA. Sabihin ko sa inyo ngayon, Congressman, magkano yung kinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakibanggit. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwede sagutin doon sa pagsasalita mo ng isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot? Para alamin natin kung sino. Again po, for the record, hindi po totoo na walang platform para sumagot yung ating mga government officials. Again, kung handa po sila sumagot, dapat ay meron silang kayang ma-relay doon sa legislators na sila yung sponsor ng budget ng bawat government agency. Also, again, public information po yan, kahit sino po sa atin ay pwedeng i-search yan online, yung mga findings ng COA regarding the National Youth Commission. Tapos ang punto natin dito, taon-taon hindi tayo nawawalan ng mga ganitong usapin kung paano ginagamit yung pondo ng bayan, lalo na doon sa isang agency na dapat ay nangunguna sa pagtaguyod ng interes ng mga kabataan. Sa panahon na kanina naputol lang tayo kasi it was supposed to be my venue, like ngayon, para ipahayag yung salubin ng mga kabataan, pero mayroong nag-crash dito. Ang tanong kasi kanina, ano yung mga top na problema ng kabataan? Yun yung dapat na pinag-uusapan natin ngayon education, employment, social services. Kaso nga lang, dahil nga yung NYC hindi masagot yung mga paratang, yung tanong mo pakisagot, sino po yung kurakot sa NYC? Kasi kahapon nandito ako, pwede ko kayong bulahin kahit anong gusto kong bola. Ngayon nandito siya, pwede siya magbola rin kahit anong gusto niyang bola. Kaya pumunta ako dito. Tanungin ko personally, sabi niyo sir, kurakot ng NYC, tinatanong ko, sino po ang kurakot at magkano ang kinurakot? Pakisabi, at sasabihin niyo, pakicheck, public knowledge naman sa COA yan. Wala sinabi ang COA ng kurakot ng NYC, wala nga kami kahit disallowance o pinapabalik na pera Huwag niyo sabihin ng COA.
Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretso-diretso para sa mga Pilipino nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa, at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Pakisabi lang po, sir. Huwag lang kayong magsabi ng kahit anong storya sa buhay. Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin, magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa, at sino po ang nagbulsa sa NYC? Ito po, follow-up. May sinabi si Congressman na top 3 problems ng kabataan, education, social services, and unemployment data. Salamat ka talaga. Nandito si Boss Wilson. Sorry. Issue eh. Kaya naman ano naman sa tingin ninyo ang top 3 problema ng kabataan sa Pilipinas? Baka pwedeng yun naman ang... Ang kabataan Pilipino, maraming problema yan. Top 3 top 3. Ako, Sa inyo. in my perspective, na alam ko hindi niya perspective yun, madaming problema ang kabataan Pilipino, teenage pregnancy, AIDS, and everything, education, sa education sector. Lahat naman yan, mayroong departamentong nag-handle, nandiyan ang DOH, nandiyan ang DepEd, and everything. Ang number 1 na problema ng kabataan Pilipino, sa aking palagay, ay yung nire-recruit ang kabataang Pilipino papunta sa NPA para pumatay ng pulis, ng sundalo na nagsasakripisyo lamang ng oras nila, malayo sa kanilang pamilya para may peace and order sa bansa. Mga kabataan na nire-recruit para labanan ng gobyerno. Actually, okay lang kung i-criticize mo yung gobyerno. Okay lang kahit pag-resign mo yung mga tao sa gobyerno. Walang problema doon, ha? That is part of democracy. Pero pag meron mga kabataan umakyat sa bundok, nagpe-bear ng arms against the government, against our government troops, yun ang maling-mali. Narinig nyo na ba minsan, kahit minsan kinondena niya yung recruitment na yun ng kabataan papunta sa NPA? Narinig nyo na ba, as a government official, na nanumpa na ipagtatanggol niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang ating gobyerno, narinig nyo na ba siya na kinondena niya yung mga terorista ng NPA? Hindi pa. Sasabihin niya kanina yung sa Masbate, lahat naman po ng may ginagawang masama kinokondena natin. Hindi niya dinidiretso sa NPA. Yun, number 3. Walang kaugnayan sa armed struggle yung bata na yun. Promising football player ng Pilipinas. Nasa Masbate. Pinaril sa ulo ng NPA. Pag po hindi nyo kinokondena yung NPA, huwag mo sabihin, lahat naman ng kriminal kinokondena namin. Yung NPA lang po sinasabi namin. Bakit hindi nyo kinokondena ang NPA? Pinatay yung batang Pilipino. Sasagot si Congressman. Anong pangalan ko? Absalon. Ay, bago siya sumagot, on the way kayo dito, kasi hindi ko alam na on the way kayo, sinabi lang niya kanina na ang charter ng kabataan party list, ang constitution daw, bawal ang mag-advocate ng violence. Sige. Thank you for that. Sila naman. Sige. Advocating for peace and order is not violence. Pag ikaw papatayin at pinatay mo siya, hindi ka violent. Pinagtanggol mo lang ang gobyerno, ang sarili mo, ang bansa natin. Thank you. Si Congressman naman magsasagot ngayon. Thank you. Congressman naman naman. Nasa batas po natin sa current laws ng government of the Republic of the Philippines. At ito din naman ay kinakatigan ng ating mga UWES na gustong mapanagot sa kasong rebellion kasi makapag-consider naman talaga mga rebelde yung mga nasa New People's Army, di panagutin sila sa kasong rebellion, yun ay krimen. Diba? Kung pag-aaralan natin yung ating mga batas. So, hindi po natin maintindihan kung bakit po dinidiin tayo sa ganung usapin kasi nandiyan naman yung batas. Kung meron tayong gusto kasuhan ng rebellion, di kasuhan po natin ng rebellion. Rebellion ba yung pinatay mo yung batang Pilipino? Kasunod po, yung nangyari na yun actually hindi nga yun pagbaril yun po ay death, no? Dahil sa paggamit ng isang bomba. So actually, ang dami pong facts kasi na binabanggit na facts lang, bakit tapos meron tayong statement na nilabas doon na baka po hindi po nakarating kung hindi nabasa ng ating NYC chairperson. So pag ilang strike na po ito in terms of facts, kaya we highly advise the NYC chairperson na maging maingat po sa kanyang mga salita at magbatay po sa kung ano lamang ng facts. Ang sinasabi ko lamang, yung sa pagsasalita niya sa Kongreso noong isang araw, he has parliamentary immunity doon. Hindi namin siya makasuhan ng libel and kung meron siyang malicious intent. Nung sinabi niya na massively corrupt and mismanaged ang NYC, hindi namin siya makasuhan. Pero today,
Congress is adjourned, he is not in the plenary of Congress. Therefore, kahit anong sabihin niya ngayon dito, at mukhang libelous sa amin, malicious, pwede na namin siyang kasuhan. Kaya, gusto ko lamang po, for the record of everybody, for the record of the government, for the record of the Quezon City Prosecutor's Office, Sir, massively corrupt po ba ang NYC at kung sino po ba ang nagkurakot at kung magkano? Kasi kung dito mo sasabihin yan, makakasuwag ka next week. Sabi niya kanina. Pakikita po sa amin ang lakas ng... sorry. Hindi po ulit-ulit. Hindi niya masabi ngayon. He is being defended by his stature as congressman in the plenary. Akala mo kasi hindi kita pupuntahan dito o bumalik pa ako sa Luzon Expressway. Sabihin mo dito na massively corrupt kami. Sa record ng publiko ngayon, kasuhan ka namin. First time magkaso National Youth Commission. In fairness to Congressman, sabi ni Congressman kanina about COA report, pero since hindi naman na-resolve yan, can you at least shake your hands in front of the media and with Pandesal? Baka pwede, nag-iusap tayo, di ba nag-agree kayo na you will cooperate on 80% of issues? At least, democracy natin, at least, maghawak tayo ng Pandesal, at least. Nakikinig lahat ng taga-NYC, mga empleyado namin. Sabi na tayo. Sorry na po yan ang discussion, pasensya po kayo. Sabi ng Bible, sorry, hindi ako devoted person. Sabi ng Bible, kung nagkakawal kayo, magpato na lang kayo ng pagdasal. Tag-isa kayo yan. Picture taking, ha?